Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po nating talakayin ngayon ang tungkol sa pagluhod, lalo na ang pagluhod sa pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Sapagkat dito nakabatay ngayon ang ating gagawin sa hinaharap, ayon na rin sa pagkapasya ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas. Noong pong 2016 ay nagpulong ang tinatawag na Permanent Council ng Kapulungan ng mga Obispo. At dito'y tinalakay ang tungkol sa pagluhod at pagtayo sa pagdiriwang ng banal na misa. At kanilang natagpuan ng ganitong bagay, ang kaugalian ng pagluhod at pagtayo sa konsagrasyon ay nagsimula noong taong 1990, 1990. Dito po sa ipinalabas na gabay para sa pagdiriwang ng Eucharistia na pinagtibay ng kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas ay ganitong sinasaad: ang mga tao ay dapat lumuhod matapos Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po nating talakayin ngayon ang tungkol sa pagluhod, lalo na ang pagluhod sa pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Sapagkat dito nakabatay ngayon ang ating gagawin sa hinaharap, ayon na rin sa pagkapasya ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas. Noong pong 2016 ay nagpulong
pulong ang tinatawag na Permanent Council ng kapulungan ng mga obispo. At dito'y tinalakay ang tungkol sa pagluhod at pagtayo sa pagdiriwang ng banal na misa. At kanilang natagpuan ng ganitong bagay, ang kaugalian ng pagluhod at pagtayo sa konsagrasyon ay nagsimula noong taong 1990. Dito po sa ipinalabas na gabay para sa pagdiriwang ng Eucharistia na pinagtibay ng kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas ay ganitong sinasaad: ang mga tao ay dapat lumuhod matapos awitin ang Santo-Santo hanggang sa katapusan ng panalangin Eukaristiko. Subalit kung ang aklamasyon o ang misteryo ng pananampalataya ay inaawit, ang mga tao'y maaaring tumayo at manatili ng nakatayo. Gayunpaman, noong taong 2003, ang tinatawag na panukalang adaptation ng mga gawain sa liturya at kilos, ang tao'y dapat lumuhod matapos awitin ang Santo-Santo at tumayo kapag ang misteryo ng pananampalataya ay ipinahayag at lumuhod uli kapag sinasabi na o inaawit ang kordero ng Diyos. Subalit ito ay itinanong ng ating mga obispo sa Roma kung ito ay tumanggap ng tinatawag na recognition o pagkilala. Ito po ay tinanong ni Arsobispo Romulo Ballies. Pinalitan po siya sa Komisyon na Liturhiya sa Kapulungan ng mga Obispo ni Obispo Julius Tunel. At siya rin ay nagtanong sa Sacred Congregation for the Divine Worship and Discipline of the Sacrament kung ang nasabing pagbabago ay binigyan ng pagkilala at maaaring gawin sa simbahan sa Pilipinas. At ang sagot po ng Roma ay wala tayong tinanggap na pagkilala o rekognisyo sa nasabing pagbabago. Kaya ang ating mga obispo, matapos pag-aralan ang bagay na ito, matapos magkonsulta sa Roma, matapos ding konsultahin ang CBCP Commission on Liturgy, ay ipinanukala na muli ay tayo'y bumalik sa dating kaugalian. Sa katunayan, ang pagbalik na ito'y hindi pagbabago, kundi pagpapatupad ng talagang pinag-usapan na mayroong pagkilala ng Roma. At ano po ang sinasabi ng ating mga obispo? Na dapat na nating isantabi ang pagtayo matapos ang konsagrasyon hanggang sa amen, sapagkat wala tayong kapangyarihan o walang pagkilala mula sa Roma na gawin ang nasabing pagbabago. Ito po ang dahilan, kaya po ngayon ay muli babalik tayo, bayan ng Diyos, sa nasabing gawain sa pagdiriwang natin ng liturhiya na Eucharistia o ng banal na misa. Kaya po matapos ang Santo-Santo, tayo ay luluhod at mananatiling nakaluhod hanggang sa katapusan ng panalangin Eukaristiko matapos ang Amen. Pagkatapos po nito, saka lamang tayo tatayo sa pagdadasal ng Ama namin. Pagkatapos naman ito, tayo'y muling luluhod sa pagdadasal ng Kordero ng Diyos at mananatiling nakaluhod hanggang sabihin natin ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito rin po naman, mga kapatid, ang makikita ninyo sa tinatawag nating pangkalahatang gabay sa Misal Romano, the General Instruction of the Roman Missal. Nawa po ay makita natin ang kahalagahan ng bagay na ito. At ayon na rin sa sinabi ng ating mga obispo, ang pagluhod ay bahagi ng kulturang Kristiyano. Hindi natin ito dapat isang tabi sapagkat ang kultura ng pagluhod na ito
ay nagsasabi sa ating tayong nilikha ng Diyos na malaya ay humaharap sa Diyos, hindi dahil tayo'y nakatayo sa ating mga paa, kundi itinitiklop natin ang ating mga tuhod. Gayon din, hindi lamang dito, kundi sa harap din ng tabernakulo sa ating pagtiklop ng isang tuhod. Ang pagluhod naman para ating sambahin ng Santissimo Sakramento ay isang gawain na dapat nating panatilihin at hindi isang tabi, upang sa gayon tayo'y patuloy na ipagtanggol kaligain ng Diyos. Ito po si Monsignor Andy Valera mula sa parokya ng Santo Niño, May Kawayan. Huwag po ninyong kalilimutan ang pananampalataya natin kaakit-akit, basta itanong lamang po ninyo kung bakit. Dominador Manuel Sr. Jr., Edita Buenaventura, Leonila Eutikio, Jerry, Charlie, Leonor, LB Rosalina Antonio Albino, Nicolas, Carlito, Renato, Juanita, Arnold, Regalado, Enrique, Edgardo, Herman, Sicto, Jamie, Jonathan, Luminario, Raquel, Magdalena, Fernando, Virginia, Catalina, Elisco, Domicrito, Antolina, Dalmacio, Marinel. Domingo, Lodovico, Virginia, Edna, Teresita, Paulino, Reri, Nison, Felicidad. Ramona, Severiano, Romualdo, Leonardo, Leopoldo, Catalina, Margarita, Deodoro Sr., Magdalena, Alberto, Teresa, Roberto, Father Oscar, Mons Rani, Sor Salvacion, Apolinario, Hilarion, Jose Amado, Romeo, Sheila, Ricardo, Cherry, Nida, Dennis, Angeles, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya ni Tina Estornino, Di Mesa Family, Valencia Family, Villarmor Family, Romeo Buding Balahadja and Family, Christus Albuna and Family, Janet Reyes and Family, Ragal Family, Sodela Family. At para sa natatanging kahilingan ni na Fedelicio Family, Lance Labasbas, Lloyd Humacchio. At para sa maagang paggaling ni Simeon Humacchio. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Cyril Lawrence Pedro Estaquia, Felisa Perfecto, Laurencio Joven, Lailani Cesar Ryan, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Ilan lamang pong pabatid. Regarding sa pagpapaluhod sa pagdiriwang ng banal na misa na magsisimula sa June 22 o Corpus Christi at sa gabi ng June 21 Anticipated Mass. Ayon sa kapasyahan ng Kapulungan ng mga Obispo sa Pilipinas o CBCP, ngayong Hubileo ng Pag-asa 2025, ipinatutupad na ang nagkakaisang pamamaraan ng pagluhod sa pagdiriwang ng banal na misa, lalo na sa bahagi ng konsagrasyon o consecration. Inaasahan ang pakikiisa ng lahat sa pagluhod matapos ang santo hanggang sa dakilang amin. Ang pagpapatupad nito sa ating diocese ay magsisimula sa Bihilia ng dakilang kapistahan ng Corpus Christi sa gabi ng June 21. Ang La Consolacion College Valenzuela o formerly St. Jude Academy, a school that shaped both mind and heart, PAASCU Level 2nd accredited, a Catholic Augustinian institution run by Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation. We joyfully announce the opening of classes on June 23, 2025 for school year 2025-2026, rooted in the teachings of Saints Augustine and guided by the Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation. We remain committed to providing holistic, values-based education that nurtures both academic excellence and Christian character. Enroll now and become part of a legacy of faith, knowledge, and compassion. Thank you so much. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Lydia Yalong, Susie Sanchez. At para sa maagang pagaling ni Willie at Junel. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumaon na sina Lucito Bonifacio o Romualdo, Francisco Escolastico, Antonia o Agatona, Maura Delfin Mano, Gloria, Conrado Hernani Leonora Rodolfo, Leonardo Sr. o Jr., Pelaya Maximiano Natividad, Bebencio Francesca, Yotiquio Rodolfo Roland Daisy, Milagros Alberto Narciso, Kirina, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos o Basic Ecclesial Community Sunday, Araw ng mga Ama. Sa akin magmumula ang ipinahayag ng Espiritu sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kung paano na may iisang Diyos na tatlong persona, tayo rin ay tinatawagan sa pagkakaisa sa pag-ibig ng Diyos upang ihatid sa lahat ang pag-asa. Liturhiya. Ang kapistahang ito ay itinatag ni Papa Juan 22 noong 1334. Nilalagaman ng kapistahang ito ang buong gawain ng Santissima Trinidad sa isang pagdiriwang matapos sa sariwain ang misteryo ng ating kaligtasan. Ito ang pagdiriwang ng Basic Ecclesial Community o BEC sa ating diocese. Turo ng simbahan. Pumaharap ako sa inyo bilang isang kapatid na nagnanais na maging lingkod ng pananampalataya at ng inyong kagalakan. Lumalakad sa daan ng pag-ibig ng Diyos sapagkat ninanasa niya na tayo'y magkaisa bilang isang pamilya.
Bilang panimula sa ating banal na misa, makisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Purihin natin at ipagdangal ang Ama ng bukal ng buhay, ang Anak na siya nating daan, at ang Espiritong ating tanglaw, upang maging marapat tayo na gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo
Ngayon ay sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ilarangal ka namin, sila samba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos. Ihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa at ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos, sa araw din pong ito, ang tinatawag na Basic Ecclesial Community Sunday, o mas kilala sa tawag na BEC. Ngayon din po ang araw ng mga ama, kasama sa panalangin natin ang lahat ng mga ama na patuloy na pangatawanan ang pagiging mga haligi ng tahanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkalaw mong aming maidangal ang 3 persona sa walang hanggang kadakilaan
at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ng karunungan ang sarili bilang kasama na ng Diyos sa pasimula pa lamang, bago pa nilikha ang daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukhalang tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol. Ganon din ang mga bundok nang ako ay silang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ng hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman, nang ilagay niya ang hanggan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at ilatag. Ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya, at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mahiling ang iyong alam, kung sa sangkalupaan. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni San Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi na tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang Amang mahal, anak, Espiritong banal noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa nyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan nyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Napaka-init, sobrang init na umaga para sa ating lahat. Ano po? Mga kapatid, ngayon ay ating ipinagdiriwang
ang dakilang misteryo ng tatlong persona sa iisang Diyos. Sa mas misteryong salita, ngayon ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. Sa madaling salita, ngayon ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mga kapatid, ang tatlong persona ay nagkakaiba. Ang Diyos Ama ay iba sa Diyos Anak at iba sa Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Anak ay iba sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. At ang Diyos Espiritu Santo ay iba sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Mas lalong naging misteryoso. Mga kapatid, bagamat ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay nagkakaiba, sila ay iisa at nagkakaisa, sapagkat sila'y may pagbibigayan sa isa't isa. At ito po ang maliwanag na ipinahayag sa atin ng bahagi ng Ebanghelyo sa linggo pong ito. Yung binasa ko, maikli lamang po mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Unang-una, mayroong pagbibigayan sa pagitan ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad? Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa nyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Hindi makasarili ang ating Panginoon. Hindi niya hindi sinolo ng Panginoon ang pagsasabi ng katotohanan. Pinagbigyan niya ang Espiritu Santo para makatulong din sa kanyang mga alagad, para maunawaan ang buong katotohanan. Kaya po maliwanag na mayroong pagbibigayan sa pagitan ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ikalawa, mayroong pagbibigayan sa pagitan ng Diyos Ama at Diyos Anak. Sa bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon muli sa kanyang mga alagad, ang lahat ng sa Ama ay akin. Alam nyo, hindi makapagsasabi ang Panginoong Yesus na ang lahat ng sa Ama ay sa Kanya kung ang Diyos Ama ay hindi mapagbigay sa Kanya. Dahil mapagbigay ang Diyos Ama, ang lahat ng sa Ama ay akin din, angkin din, angkin naroroon sa Diyos Anak. Kaya po maliwanag na mayroong pagbibigayan sa pagitan ng Diyos Ama at Diyos Anak. Ikatlo, mayroong pagbibigayan sa pagitan ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Muli sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa bahagi ng Ebanghelyo, ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Tinutukoy niya ay ang Espiritu Santo. Sa Diyos Anak nga nagmumula ang ipahayag ng Espiritu Santo. Pero ang lahat na mula sa Diyos Anak ay galing din sa Diyos Ama. Sa katunayan,
ang ipahayag ng buong katotohanan ng Diyos Espiritu Santo ay magmumula unang-una sa Diyos Ama. Kung hindi mapagbigay ang Diyos Ama, hindi may pahayag ng Diyos Espiritu Santo ang buong katotohanan. Kaya nga po, maliwanag na mayroong pagbibigayan sa pagitan ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Mga kapatid, ito po ang diwa ng pagbibigayan na ating nakikita sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Mga kapatid, sa totoo lamang, ang isang tatlong Diyos, isang misteryo ng ating pananampalataya. Totoo po yun. Ito'y misteryo sapagkat hindi ito lubusang maunawaan. Hindi ito kayang masaklaw ng pag-iisip ng tao. Kung hindi ito ipahayag sa atin ng Diyos mismo, hindi natin malalaman. Ito'y pinaniniwalaan natin dahil sa ito'y sinabi sa atin mismo ni Jesus at ipinahayag ng banal na kasulatan. Doon sa narinig po natin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sabi po doon, tayo ay ipinagkasundo ng Diyos o pinagkasundo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pag-ibig ng Diyos Ama ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Mga kapatid, ang mga salitang Diyos Ama, Jesucristo at Espiritu Santo ay bahagi ng mga binanggit, sinambit o isinulat ni San Pablo. Mga minamahal na kapatid, doon tayo ngayon dito sa ating buhay ay nagsisikap makapagbigay. Nakikita sa atin ang pagbibigayan. Lalo tigit sa mga taong bahagi ng ating buhay. Kung paanong nangangahulugan lamang po ito na isinasabuhay natin ang diwa ng iisang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, kung isinasabuhay natin ang diwa ng pagbibigayan, ng pagkakaisa, ng pagmamahalan, kung paanong na nakikita po natin sa iisang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, mayroong kabuluhan ang ating ginagawang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng iisang Diyos sa tatlong persona. Mga minamahal na kapatid, isang mabigat na hamon sa bawat isa sa atin kung paano natin ang misteryo ng pananampalataya binibigyang patotoo natin sapagkat ibinubuhay natin, isinasabuhay natin ang aral sa pagitan nila na mangyaring maghari sa buhay natin. Mga kapatid, patuloy natin ipahayag ang ating pagkilala at gayon na rin ang pagsasabuhay ng buhay ng banal na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang milikha sa pamamagitan ni Jesucristong tagapagligtas, kasama ang Espiritong ating patnubay, ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagtawag sa ating pangalan, pasalamatan natin ang Ama sa langit. At upang makatugon tayo sa kanyang pag-ibig, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagliligtas sa atin at pakikibahagi sa ating kalagayan bilang tao, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus. Panginoon, At para sa lakas na makasunod sa Kanya, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagkabay sa atin sa mga madidilim na sandali ng ating buhay at sa pagdudulot sa atin ng kagalakan, pasalamatan natin ang banal na Espiritu at para makamit natin ang kanyang karunungan at lakas, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagsubaybay sa mga magulang, upang mapalaki ang kanilang mga anak sa pananampalataya, pasalamatan natin ang Panginoon. At upang ang mga ama ay matulad sa Ama sa langit, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patuloy na paglikha, pagliligtas at paggabay sa atin, pasalamatan natin ang Santissima Trinidad. At upang sa pagsasalo sa hapag ay magkaisa tayo kung paanong mayroon lamang iisang Diyos. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik po nating idulog ang ating mga natatanging kahilingan. Amang mawain, dinggin ang aming panalangin. Kami naway magkaisa sa pag-ibig at igalang ang pagkakaiba ng bawat isa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. Pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa na iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sapagkat Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan. Tungkol sa iyong anak at Espiritong banal, bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukaltan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan-tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, namin ang lubos mong tunay. O Jesus, kahit mga ligtas mo kami, nanay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabireng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sabay-sabay o sama-sama tayong tumawag sa ating Ama ng buong pagtitiwala, ang ating Ama sa langit sa panalangin ng mga anak. Ama langit, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Amin. Ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Hiniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbatian tayo. Narito si Jesus. Siya ang Diyos Anak, na kaisa ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesus, food divine, be our strength each day. So we don't tire as we witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, we lead them back to you, all those who've gone astray. Vida Jesús, sea nuestro consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan.
Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mapuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan, sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng second collection para po sa Basic Ecclesial Community o BEC. Sa pagkakataon pong ito ay tinatawagan ko po ang chair couple ng ating komisyon ng Pamilya at Buhay, Kuya Alvin at Ate Con, upang pangunahan ng maikling seremonya ng Gawad Butihing Ama. Tapusin muna po natin sa panghuling panalangin. Magsitayo po kayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ng buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po kayo sandali, may ikling seremonyas lamang po ang isasagawa po natin. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang pagmamahal, paglilingkod at sakripisyo ng ating mga ama, ang mga haligi ng bawat tahanan at ng ating komunidad. Ang Gawad Butihing Ama ay isang pagkilala na ibinibigay ng ating parokya sa isang ama na kumakatawan sa mga ama na namumuhay ng may pananampalataya, pagmamahal at malasakit sa kanilang pamilya, at may tapat at masigasig na paglilingkod sa ating simbahan at pamayanan. Siya ang amang nagtataguyod upang mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak tungo sa kabutihan at pananampalataya. Ngayon, ating pararangalan ang isa sa kanila bilang simbolo ng ating pagkilala at pasasalamat sa kanyang mabuting halimbawa. Tinatawagan ko po sa harapan si Kuya Dennis Maningas, ang ating butihing ama ngayong taon, upang tumanggap ng kanyang plaque at pagkilala. Tinatawagan din po ang ating butihing Monsignor Adi at ganin din po si Kuya Joseph Cruz, ang ating PPC chairperson, para mag-abot po ng plaque. Babasahin ko po ngayon ang nilalaman ng plaque ng pagkilala. Diocese ng Malolos, parokya ng San Isidro Labrador, Lungsod ng Valenzuela, Komisyon ng Pamilya at Buhay. Gawad ng pagkilala ay iginagawad kay Brother Mark Dennis Maningas
butihing ama ng tahanan na sumasalamin sa pagiging haligi ng pamilya na nagtataguyod ng pananampalataya, paglilingkod at sakripisyo para sa pamilya, parokya at kinabibilangang pamayanan na siyang nagpapakita bilang isa, ama, pastol ng pamilya, misyonero ng pananampalataya. Iginawad ngayong 15 ng Hunyo, 2025 sa parokya ng San Isidro Labrador, Malinta, lungsod ng Valenzuela. Nilagdaan, Brother Alvin, Sister Maricon Gabe, Parish Commission on Family and Life Chair Couple, Brother Joseph L. Cruz, Parish Pastoral Coach, Council Co-Chair, at Reverendo Monsignor Adalberto G. Vergara, PC, Cura Paroko. Maraming salamat po, Kuya Alvin and Ate Con, Kuya Joseph at Mons Adi. Yun po ay dumaan sa masusing, yun na nga po, pagtatanong at dumaan po sa iba't ibang ng pagpili. Siguro sa mga susunod na taon, yung mga iba natin mga kapatid. Ngayon natatawagan ko po, may klila naman po yung lahat ng mga ama na naririto ngayon. Palagay ko, konti lang, kaya pwede na dito sa harap. Minsan lang naman sa isang taon, lahat ng mga ama may special blessing para sa kanila sa araw na ito. Dito po, sa harapan. Sige po, bilisan po natin. Lahat ng ama, pwede na rin mukhang ama. Ayan, marami-rami nagsimba sa araw na ito. Sana hindi lang sa araw ng mga ama, kundi sa linggo-linggo. Alam, makita natin ang mga ama kasama ng kanilang asawa at gayon na rin ng kanilang pamilya. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito pinararangalan namin ang mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para mga mabubuting bagay na kanilang ibinigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Kaya't pinupuri ka namin, Aba ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito at basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila na may tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang at ng taus-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit, sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, bilang pagkilala at pagdakila sa mga dakilang ama na naririto ngayon, pasalubungan po natin sila na masigabong palakpakan.
Sa ngalan po ng buong parokya ni San Isidro, kasama ng inyong mga kanya-kanyang pamilya, sa inyong lahat ng mga ama, maraming salamat po sa inyong mga pagsisikap sa araw-araw. Muli, pasalubungan natin silang palakpakan. At itayo po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo ngayon at tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi niyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos lang ating pagdiriwang, humayo kayo at magkaisa sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.